So sa umaga kong ito ay we will be talking about the empowered. O kung sa Tagalog ay ang binigyan ng kapangyarihan. So kung buksan niyo po yung mga Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi po rito, kung sa Tagalog ay sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kung sa English ay, for God gave us a spirit of not of fear, but of power and love and self-control. Amen. Alam niyo po, ang buhay ay puno ng hamon. Maraming challenge sa buhay. Life is full of challenges at dumarating ito sa iba't ibang pamamaraan. Iba't ibang anggulo ang pinagmumulan. At alam niyo, mga challenges na to, brothers and sisters, hindi niyo po ito mapipigilan. Hindi ito mapipigilan habang ikay naririto sa mundo. Yung iba ay dumarating ang mga pagsubok na ito, mga challenges na to, kapag yung iba ay nagpaparamdam, nagpapaalam, yung iba naman ay without notice. At yung ibang challenges sa buhay, di po ba, ikaw ang may gawa. Yung ibang challenges sa buhay dahil sa maling desisyon or sa poor decision, at yung iba naman ay sa ibang misteryosong pangyayari. Ito yung mga hamon sa buhay. Kaya, ang ibang challenges po ay nakikita. Pero yung mga ibang hamon sa buhay, ito po yung pinakamahirap. Hindi nyo po nakikita. Isa dito sa halimbawa sa mga nangyari na baka nakakalimutan na natin ang ilang taon pa lang na nakakaraan, nung may dumating na hamon sa buong sanlibutan, yun po ay yung COVID. O di ba? Parang wala na nangyari, di ba? Parang okay na lahat, nakalimot na. O di po ba? Parang okay na, normal na lahat. But these challenges is coming, at ito mga hamon na ito sa buhay, sabi ko kanina, yung iba ay alam nyo, yung iba naman ay hindi nyo alam. Yung iba ay misteryoso kung dumating. At lahat tayo ay dapat handa sa mga hamon ng buhay. Yung ibang hamon ay nagmumula mismo sa ating sarili, sa ating isipan, sa ating puso, sa ating mismong kagagawan or sa kagagawan ng iba. So dito po, napakaganda sapagkat alam niyo po, parating tayo sa panahong eleksyon at alam niyo po, ang hinahabol ng mga tao ay dahil sa gusto nila magkaroon ng power, kapangyarihan. Tama po ba? Power. So dito, sa umagang ito ay, sabi mo sa katabi mo, you're empowered. Ikaw ay binigyan ng kapangyarihan. O di ba? Gusto niyo manood ng mga Darna, ano pa yun? Lulunok pa kayo ng bato para maging Darna kayo. Yung mga, si Superman, si Batman, sila ay mga superhuman daw. Kagagawa, kakang-isip ng tao. Pero sa totoo lang, kayo mismo ay may power. We are empowered. Not according to anything, but according to what you've read. Sa inyong binasa sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God, sabi nyo nga, for God. Tapos yung gave me, sila gave us, gave me a spirit. Amen? Binigyan tayo ng Diyos, tayong lahat ng Diyos, ng espiritu, ng hindi matakot, ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng self-control. O di meron ng uwi na tayo, tapos ng sermon. Alam niyo ba gamitin ito? Yan ang nating pag-aaralan sa umagang ito. Amen po? Si Apostle Paul nung nagsulat nito, ay ang dami po niyang karanasan. Hindi po masarap at hindi rin po madali. Kung minsan halos ayaw ng mabuhay ni Apostle Paul. Si Apostol Pablo, nagplant siya ng maraming sambahan, nakapagpahayag ng mabuting balita, maraming naligtas, at pinanood niya kung paano ang mga church ay
namuhay. At dito, kaya dito nasabi ni Pablo kay Timothy, alam niyo po si Pablo, meron po siyang inalagaan. Ibig sabihin, tinuruan niya ng gusto. Ang pangalan nito ay si Timothy. Si Timothy ngayon ay sinabihan niya na, "Hoy Timothy, napanood ko, nagtanim ako, napanood ko, nakita ko, naobserbahan ko, naranasan ko. Kaya ikaw Timothy, sa sapagkat magkapatapos si Timothy, alis na si Paul, tatagan mo ang iyong sarili sapagkat haharap ka sa marami paghihirap." Basahin natin, tingnan natin. 2 Timothy 1:17, chapter 1, verse 1 to 17. Ito, Tagalog po to. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, hindi po niya anak ito sa physical ha, anak niya sa spiritual. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So napapansin po natin sa sulat ni Timoteo, binabanggit niya may ama, may anak, at may Espiritu. Kaya hindi po natin pwede na sabihin na si Kristo ay ang ama at ang ama ay si Kristo. Malinaw na kung si Pablo mismo, kinikilala niya may ama, may anak, at may Espiritu Santo. Yan ang misteryo ng Diyos. Verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking pananalangin araw-gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Ganito kamahal ni Pablo si Timothy. Sumusulat siya ng love letter kay Timothy at instruction. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo, dahil sa Kanya, sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos, na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ano daw? Nakakulong daw si Paul. Sumusulat siya ng love letter sa kanyang Timothy. At in-encourage siya si Timothy na maging masigasig at handang maghirap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Si Timothy ay isang tapat. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa nagsimula ang panahon. Verse 10, ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. I pause. Paano daw naihayag ang mabuting balita? Ang kaligtasan ay sa mabuting balita. Kung hindi ka nagbabasa ng mabuting balita, puro bad news yan. Ang Word of God ay nagsalita ng Diyos, na isulat na, ito na lang ay dapat sundin nating tapat. Verse 11, ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan. At natitiyak kong maingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa
pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 14. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Pakiulit. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Hindi lingid sa iyo na ako'y tinalikdan ng lahat ng nasa Asya, pati ni na Figelo, Hermogenes. Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo. Maraming pagkakataong ako'y kanyang inaliw. Hindi niya ako'y kinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kawanawa siya ng Panginoon sa kanyang muling pagbarito. Alam na alam mo kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Brothers and sisters, it's a love story. At itong spirito na tinanggap natin ay huwag daw po nating hayaan na may pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Now, tatlong bagay ang makikita rito ay apat na bagay pala. Sabi sa 2 Timothy 1:17, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? So, ipapaliwanag ko. Maraming iba't ibang klaseng takot. Tama po ba? May takot mamulupi, may takot mamatay, may takot mawala ng mahal sa buhay, may takot iwanan, may takot talikdan, may takot traitorin. Ang daming takot. Takot sa dilim, takot sa gagamba, takot sa ipis, takot sa daga. Marami tayo kinatatakutan, ayaw maraming sa gusto. Pero alam niyo po ba na Biblia ay meron diyang nakasulat na nagsabing, huwag kang matakot or do not be anxious, do not worry, do not fear. 365 times, ibig sabihin, araw-araw pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Diyos na huwag matakot. May kinakatakutan ka, may sakit. Ngayon siguro ito yung araw ng paglaya. Amen. Kaya listen, makinig tayo mabuti. Ito po ang inyo ang magbibigay sa inyo ng joy. Si Paul, lagi ko na lang siya na example kasi napakaganda ng kanyang karanasan. Lagi niyang pinapakita hindi sa salita kundi sa buhay niya. Nakakulong siya ngunit hindi siya natatakot. Gusto niya nang umuwi sa langit pero hindi pa rin tapos kasi kailangan niyang ihanda ang kanyang mga pinagkatiwala sa kanya. Sorry. So here, the first thing na binigay ng Espiritu sa atin ay we are empowered to be fearless. Number one, ang matanda ninyo, you are empowered to be fearless. In Tagalog, binigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na hindi dapat matakot. Amen. Nung naghingalo ang kanyang lola, sinasabi lagi ni Rhea sa kanyang lola, huwag kayong tatakot, huwag kayong tatakot. Sa isip-isip ko, nawa nga. Pero kayo dito, hindi na kayo dapat matakot. Claim it, live it. Walang katatakutan sa mundo ito. Walang itinuturo ang Diyos na dapat matakot ka. Let that be your lifestyle. Fearless. May tinuro lang ang Diyos na dapat katakutan. Tingnan natin. Luke 12 verse 4 to 5. Ito lang dapat yung katakutan. Brothers and sisters, do not fear anything. Do not be anxious about anything. Do not worry about anything. Ito lang daw ang dapat nating katakutan sa Luke 12 verses 4 to 5. Ang sabi ng Panginoong Jesus, let's read together. Ayan na po sa screen. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that, have nothing more that they can do. Huwag daw kayo matakot sa mga makakapatay lang ng inyong katawan. Let's go to the next verse. Verse 5. But I will warn you whom to fear. Fear him who, after he has killed, has authority to
to cast into hell. Yes, I tell you, fear Him. Ito lang ang tinuro ni Lord ng ating Panginoong Yesus na dapat katakutan. Sino daw yung dapat katakutan? Siya. Huwag ka na matakot. From now, today, manakot man ang sitwasyon mo, kalagayan mo sa buhay, you said, I only fear one, God. Amen. Yan ang turo ng ating Panginoong Jesus. Ngayon may matututunan tayo. Kasi mostly kaya nga inaalaga natin ang katawan natin, kung ano ang pinagagawa natin sa ating katawan. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kayong matakot tungkol sa katawan. Ang katakutan nyo ay yung nasa loob ng inyong katawan, ng kaluluwa ninyo, na dapat ikatakot nyo yan sa Diyos. Kasi ang Diyos lang, pagkatapos kanyang patayin, ibig sabihin, tanggalan ng buhay dito sa mundo, alisin sa mundo, may karapatan, siya lang may karapatang magtapon sa iyo sa impyerno. Hindi natin yan gawa-gawang impyerno. Si Kristo mismo ang nagsabi niya. So this is it. Siya lang daw ang dapat katakutan. Kasi natatakot tayo kung anong sasabihin ng tao, anong gagawin ng tao sa atin. Kaya natatakot tayo. Pero pag inuuna mo sa ang Panginoong Jesus, hindi dapat yan ang katakutan. Ang katakutan mo kapag siya ay iyong sinuway. Now may matututunan kayo ngayon. Narinig niyo na ba yung salitang anxiety? Stress? Depression? Tingnan natin kung meron tayo nito ha. Ano yun? Yung anxiety, stress, at depression. Anxiety. Ano itong anxiety? Ito yung takot sa future. Okay, nag-worry ka. Anxiety is equals to worry. Nag-alala ka for the future. Kaya ito ay tinatawag sa takot sa hinaharap. Na pagiging anxious ka. Ano kayo mangyayari? Hindi pa nangyari, takot na takot ka na. Amen. Stress. Sino may na-stress dito? Ang stress naman, ito yung kinakatakutan mo sa ngayon. Kaya na-i-stress ka. Yun yung kinakatakutan mo, kailangan ko gawin ito, kailangan ko gawin ito. Kaya na-i-stress, ikaw. Anxiety sa future, stress sa ngayon, ito yung malala. Sinong depressed dito? Kailangan nyo na lumaya. Kaya sabi ko, kailangan ko makilala kung sino yung taga rito para ngayon, lumaya. Stress. Depression. Anong depression? This is the fear of yesterday. Minumulto ka hanggang ngayon kaya nadidepress ka kasi di ko kayang tanggapin mga nakaraan. Dinadala mo siya sa present. Kaya nadidepress ka, na-stress ka, nagkakaroon ka ng anxiety. Hindi po yun kalooban ng Diyos. Binigyan ka ng kapangyarihan. Tandaan mo kapatid, sabi mo, binigyan ako ng kapangyarihan na huwag matakot. Alam niyo ba ng kayamanan ay pwedeng source ng inyong maging multo ng inyong buhay? Amen. Kung anong inyong iniingatan ng minamahal na ayaw niyong mawala sa inyong buhay, yan ay nagsusource ng takot. Amen? Your wealth can be a source of fear and so is your health. Kapag may naramdaman ka, parang ako noon, nung naramdaman kong iniinom ko na yung dugo, dahil may tumubo sa aking ilong, iniinom ko na magdamag, hindi na ako natatakot kasi alam ko ng aking uuwian. Brothers, there is no room for fear in our lives. Amen. Congratulations kung ikaw ay pauwi. Kaya dito pa lang, we are being prepared not to fear anything. We only have to fear God. Amen. Ibig sabihin, fear of God is hindi ka gagawa ng ikakagalit ng Diyos. Amen? Diba? Pag kayo mga mister, uwi na wala sa oras, takot na takot ka umuwi kay misis, baka ang sermon mo walang text. Sabay kayo, ma'am. Nanlapo. Saan ka nagmula? Sino kasama mo? Anong ginawa nyo? Ang dami, interrogasyon. Sige nga, NBI, FBI. Tatakot ka. Pero ngayon ang Diyos, wag dapat tayo, kung gagawa tayo sa ating buhay, ang katakutan natin ay yung magiging reaksyon ng Diyos. Yan ang dapat katakutan. Huwag kang matakot sa mundo, sa Kanya yan eh.
Sinabi nga niya, magkaroon ng isda, magkaroon ng baka. Eh ikaw, ay saglit, nung gumagawa ang Diyos naglilikha ang Diyos, nilikha niya ang mundo, magkaroon ng buwan, magkaroon ng araw, magkaroon ng bituin. Sinabi lang niya. Pero nung ginawa ka niya, tayo, sandali. Anak, Espiritu Santo, likhain natin ang tao ayon sa ating buwangis. Tayo lang ang kakaiba sa lahat ng nilikha. At sa umagang ito, sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Kailan natakot si Adam and Eve? Nung nagkasala sila sa Diyos. Hindi nila alam saan sila magtatago. At nung nagkasala sila sa Diyos, nahihiya sila dahil humut-hubad daw sila. Kaya ang kasalanan, magkukos yan ng takot at paglayo sa Diyos. Pero ang takot ng totoo sa Diyos, lumalapit ka sa Diyos. Kasi alam mo, ang iyong pinagmulan ng Diyos at alam mo na ang makakapag-provide, makakapag-ingat lang sa iyo ay ang Diyos. Amen. Yun ang sinabi ni Jesus. Kaya anxiety, stress, depression, dumarating yan. Kagagawa natin, kagagawa ng iba, darating yan. Pero ang sabi ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Diba? Dami yung kinakatakutan. Ewan ko, natatakot. Matagal na akong may asawa, wala akong anak, wala akong pagkukunan ng pera, ganito. Ang dami yung iniisip. Ang tanong ba, ano ba ginagawa natin? Bakit nangyayari ito sa atin? We have to ask ourselves, why is this happening? Pero ang sabi ng Diyos, ibinigay ko na sa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo na. Huwag kang matakot. Last time sinuro natin, di ba? Obedience brings peace, prosperity, and victory. Ngayon, He is now empowering you. Pinapaalala niya na kasi ninanakaw ni Satan yan na ikaw pala ay makapangyarihan. Amen. Ikaw ay makapangyarihan. Kahit kamatayan niya tinalo na ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa katabi mo, hindi kamatayan mo, wala ka nang dapat katakutan. Kasi, hawak na ni Jesus yan. Are you being awakened? Na-encourage ba kayo? Nasasayo pala yun? Hindi nyo lang ginagamit ang inyong power. Na walang takot. O walang makain. No problem. Maghanap ka ng trabaho. Kung walang trabaho, Lord, walang trabaho. God will provide. Lord, mahirap ang trabaho. Kailangan ko na lakas. God will provide. Lord, ang hirap ng trabaho, hindi ko alam ang gagawin. God will provide karunungan, wisdom. Lord, ang hirap talaga. Hingi ka ng pasyensya. He will give you patience. Basta't gusto mo at maayos, ibibigay ng Diyos. Amen. Kasi hinuhubog niya tayo para kanyang maging anak. Hindi Kristiyano. Hinuhubog niya tayo maging katulad ng anak niyang si Kristo. Tagapagmana. Kaya huwag po kayong matatakot. So, bago ko itatanong sa pangalawa, tanong mo sarili mo, anong kinakatakutan mo? Mawasak ka, di ko ganyan. No, huwag kayo matakot sa mga ganun. Isuko mo agad yan sa Diyos. Lord, ito ang aking takot. Kasi sabi niya, cast all your anxiety to God. Kung may nagkukos ng trouble at pananakot, ilagay mo sa paa ng Diyos. Remember, as a born-again, spirit-filled person, bilang isang pinanganak muli, laging pinupuno ng Espiritu Santo, pinupuspos, walang lugar ang takot. Tayo ay binigyan na ng kapangyarihan, huwag matakot. Amen po? So, uwi na kayo ngayon. Nasa mo, anong pinakatakutan ko? Walang pamasahe, may paa naman ako. Baka mamaya may dumaan dyan. Alam nyo, example lang di nakita kanila, tsaga-tsaga mo mag-church. Naglalakad ka, nadaanan ka ng sasakyan. Nagkaroon ka ng oportunidad kasi yung pala yung pinakamayaman or mabait na mayaman, nashiran mo siya ng gospel. Ikaw lang pala yung inaantay para mashiran siya ng gospel. Pero nagkakataon yun habang ikaw ay naglalakad. Nagkataon lang. May naligtas na sa Biblia, sa Book of Acts, may isang eunuch na naglilingkod sa kaharian ng Ethiopia ay nilagay si Philip sa isang lugar na yun para madaanan niya at pinahabol siya doon sa eunuch na yun.
At nagkataon na yung eunuch ay naghahanap ng katotohanan, nagbabasa siya sa libro ni Isaiah. Nang dahil doon naligtas yung eunuch dahil sa kinalalagyan ni Philip. Hindi nakasakay si Philip. Siya ay naglalakad lang at sinabi ng Holy Spirit, habulin mo yun. Amen. Sometimes, inilalagay ka sa isang lugar para gamitin ng Diyos. Huwag ka lang matakot. Huwag niyong tingnan. Mula po ngayon, in Jesus' name, ng ating mga mata, huwag niyong tingnan kung yan ay mayaman o mahirap. Titingnan natin siya na isang tao na kailangan ng kaligtasan. Huwag niyo kayo matakot kung siya ay mayor. Huwag kayo matakot siya ay governor. It doesn't matter. Ang ating paningin ngayon ay ang mata ni Kristo na siya ay nangangailangan ng mabuting balita. Amen. Kaya, bago ko tumanod sa second point, so tandaan nyo, nasa, we are empowered to be fearless. Inimbita kami sa isang debu. At, may mga powerful men doon. Mga politiko. Pinag-pray sa opening prayer na hindi naman ako nakalagay. So I prayed. After that, nakaupo lang ako, pero may pinapagawa na ang Diyos. Yung mayor ng Orbis Tondo, kaya kayo kami na ba? So, kami ng mga lumapit yung mayor at gustong magmano. Hindi ka magmamano sa akin. Ako, lolo. Na it means they know they need you. Hindi tayo nagre-reject ng mga makasalanang tao. Nakita natin ang field ng opportunity sa lugar ng Orbis Tondo. Kung ano man nangyari sa church, it was for this, that people will fear God. Na kapag tumayo kayo, they will know who you are in God. So si Mayor, nandun yung councilor, nandun ang daming mga politiko. We don't need politicians, we only need Jesus in our lives. Amen? But one day, kailangan nyo rin po na magamit. You need to be empowered to be fearless para masabi mo, Mayor, ito pong sinasabi ng Diyos. I don't need anything from you. I only need you to listen to the gospel. Nawa mangyari sa ating lahat yun. Amen? Time will come. Wala kayong pagmamalaki kundi ikaw isang makasalanan niligtas lang ng Diyos. We are nobody. Hindi naman ako bumoboto sa Orbis. Hallelujah. Pero ang dami kong kaluluwa sa Orbis Tondo. Binuksan ng Diyos ang Orbis Tondo. So praise the Lord. Ngayon ang gawain sa Balangay, dumadami po ang kabataan. Sabi ko kay Pastor Jason, huwag kang matakot. Kasi yung gagagawan mo noon, makikita mo na ngayon. Kung sino ka noon, makikita mo na ngayon dahil ikaw na ang nasa posisyon. Kasi nung ikaw ay nasa posisyon doon, alam mo na kung anong ginagawa mo. Ngayon, mapapanood mo na. Aray, kamunatan. Kaya sabi ko, huwag kang matatakot. Brothers and sisters, ano man kalagayan nyo, huwag kayo matakot. Amen? Huwag niyong bigyan ng kwarto si Satanas na ang pangalan ay takot. Kasi diyan kanya ipaparalyze. Isipin mo ngayon, kung ikay nasa sitwasyon ganon, kunin man ako ng Diyos, ang importante, uuwi ako sa Diyos. Ikamatayan, ibig sabihin, hindi na ka na matatakot sa kamatayan kasi ikaw ay isa ng anak ng Diyos na may taglay at hawak na buhay na walang hanggan. Amen? Right. Masaya, di ba? Empowered to be fearless. Wala kang dapat katakutan sa mundong ito. Si Lord lang. Malinaw? Number 2, the things that we are empowered. Kung ano ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Binigyan ka na ng Diyos na maging makapangyarihan. You are empowered to be powerful. Alam niyo itong powerful? Kung paano ka nagiging makapangyarihan? The Holy Spirit give us the power to endure suffering and have hope in any situation. Binigyan ka na ng Diyos na kapangyarihang maging matatag sa mga pagsubok at lagi magkakaroon ng pag-asa. May narinig akong kwento dahil dyan sa pagpapata. Sino na po napasyal sa Dagupan?
Sa dagupan, di ba, itinaas lahat ng kalsada. Lagi, di intagay da, singadam sa kalsada da. Na, ngayon, may isang galing abroad, nagpagawa, hindi niya alam, hindi pa niya alam noon, nagpagawa siya ng pagkaganda-gandang bahay. Siguro binuhos niya yung kanyang pera doon sa bahay. E biglang itinaas ng dagupan ng kalsada. Yung kanyang 2-story na building, yung kanyang first floor, naging underground. Hindi niya matanggap. Nagbigti siya. Siya pa yun. Kasi kung minsan, akala na, ito yung pinagkaiba natin sa mundo, sa sanlibutan ito. We are empowered to be powerful. Hindi tayo weaklings, hindi tayo mga nawawalan ng pag-asa. Iniwanan ng boyfriend, iniwanan ng ganito, hindi ka natatakot iwanan ng mga to. Bakit? Why? You are powerful because you know who you are in God. Amen? You are not hopeless. Kung itong being powerful means, alam niyo ang power na ito, the greatest power na mararanasan niyo is the power over the devil. Binigyan tayo ng karapangyarihan, labanan, pati si Satanas na mismo. Why? This is not a joke. Start learning kasi inilagay na ng Diyos ang church sa order. Start receiving power. Amen? Sabihin niyo sa inyo ng sarili, I receive it in Jesus' name. We are now going to move na mag-i-increase at mag-upgrade. Tell yourself that I have power over the devil in Jesus' name. Amen? That is the greatest power. Binigay at pinagtatiwala na ng Diyos niya. Tingnan natin, James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Ito ang kailangan gawin para may apply ang power na ito. Sabi sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pwede bang pakibasa ng malakas? 1, 2, 3, go! Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen! Amen, di ba? Bakit natin ini-entertain ang demonyo? Resist him. Pag nakarinig kayo ng bad news, boom. Pag narisig kayo ng good news, para sa Panginoon, praise the Lord. Anything that comes from the evil one, wag na ninyo papasukin sa inyong buhay. Resist him. And how to resist the devil? Kaya nyo ba na kayo lang? No. Submit to God. If you don't submit to God, you cannot resist the devil. Malinaw po ba yan? If you cannot submit to God, you cannot resist the devil. Hallelujah! Naintindihan nyo ba yan? I'm praying that one day, kayo na rin yung mga nagtuturo nito. You can have this. Kasi nung binigay ni Lord to, this is how to apply the power. Amen? Parang simple manual. You need to submit to God. And then, you can resist the devil. At anong gagawin na ni Satanas? He will run away from you. Gusto niyo pa na lagi niyong katabi? Nasa katabi ang demonyo? Of course, you want it to be far, far, far away. At, alam niyo, ito yung the greatest power. Ano yung the greatest weapon ng believer? Kaya kung may mga sa susunod, magdala kayo ng ballpen. Pero, ibibigay ko naman ito, nasa website natin ito. The greatest weapon of every believer, yung greatest weapon, ayun. The greatest weapon of every believer is a sincere prayer. Totoong pagpapakumbaba. Totoong pagkikipag-usap sa Diyos. Amen. Marami kang problema, marami kang sitwasyon, sabihin mo sa Diyos. Yun lang yun. You are empowered to be powerful. Hallelujah. At kapag nasabi mo na sa Diyos, anong gagawin? Naisabi mo na, hindi dumating yung sagot, mag-antay ka. Sabihin mo ulit sa Diyos. Hindi pa rin dumating, sabihin mo ulit sa Diyos. Pero, natututo ka ngayong mag-submit sa Diyos. Amen? You become powerful. You become strong.
Hindi ka na matitinag kahit ni Satanas because you are now in the presence of God. Sabi nila ang darkness, what is darkness? Ano ang kadiliman? Darkness is the absence of light. Amen? Maliwanag ang isang kwarto na madilim, kapag may ilaw, maliwanag. Pag nawala na ang ilaw, madilim. Amen? Kaya kung wala ang Diyos sa iyo, madilim. Kaya ang Diyos ay ang ilaw. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Amen. Everybody, ito i-apply natin to. Then one day we want to hear your stories. But be ready. Sabi ni Paul, hindi ito isang magic manual para mawala lahat ng problema ko. Remember, si Paul ay nasa kulungan nung sinasabi niya po ito. At hindi lang siya nasa kulungan. Guardiado, sarado, dikandado, di partulina pa yan. At kahit nasa loob na ng kulungan, nakakadena pa mga yan. Ganon natakot si Satanas nung inihahayag ang mabuting balita ng kaligtasan tungkol sa Panginoong Jesus. Lahat ng managsasalita, ikinukulong niya. Ngunit, the good news, nakulong ba ang mabuting balita? Hindi. Naabot tayo ngayon. Be ready for suffering, but you are already powerful. Because the Holy Spirit is in us. Huwag po tayong maging mahina. Patuloy nating patatagin, magpatatag. Alam na natin na tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na hindi matakot. Binigyan na ng kapangyarihan ng Diyos na maging makapangyarihan. Alamin lang natin paano gamitin ang kapangyarihan ito. Amen? Number 3 is ito na yung pangatlo na sinabi ni Paul. Tayo ay binigyan ng kapangyarihang umibig. Empowered to love. Ang Espiritu na binigay ng Diyos the Holy Spirit give us power to love. The Spirit of God gives people love for God. Unang-una, mahalin mo ang Diyos. Amen. Hindi yung kapwa, Diyos. Kasi hindi mo talaga mamamahal ang kapwa mo kung hindi mo mahal ang Diyos. Magiging mali ang iyong pagmamahal. You have to love God, you have to love Jesus, you have to love the church, and the people with this love seek to glorify God and the good of others. Ito yung matututunan nyo as the time goes by. The greatest display of love na pinakita ng Diyos sa atin, ano yon? Yung pagpapapako ng kanyang bugtong na anak para sa ating kasalanan. Lahat tayo makasalanan na ipako si Kristo dahil sa atin. That is the greatest display of love. Di ba na yun? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Kaya nga may cross pero wala nang nakapako sa cross. Inako na ng Panginoong Jesus. So that is the greatest display of love. At the greatest word of love. Ito po na the greatest, Kasi bagong yugto na po ito eh. Ano ng buwan ngayon? December. Hallelujah. Praise God. And Jesus said, ito yung the greatest declaration of love. Ito yung pinakamatinding statement. Sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. That is in Luke 23 verse 34. O diba? Madali bang magpatawad? Hindi. But Jesus gave the example. Sabi niyo, si Jesus yun eh. Diyos siya, nagkatawang tao lang eh. Diba? So sabi ni Jesus, nung siya nakapako sa cross, bago siya malagutan ng hininga, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay, let's see. Meron namang isang tao, pagkatapos ni Jesus umakyat sa langit, merong isang tao, hinaya siya. At ito'y dapat nating gayahin. Sino po yun? Siya po isang deacon. Ang deacon, siya isang waiter. Ang ibig sabihin ng deacon po, brothers and sisters, hindi yan yung mga siga sa church. Sila po yung mga waiter. Sila po yung nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng bahagi ng pagkain sa mga kapatiran noong sa panahon nila sa bagong church sa
Acts sa Jerusalem. So siya po yung nagbigay sila. Ang pangalan po niya ay si Stephen. At napuspos si Stephen ng Espiritu Santo. Sino gusto mapuspos ng Espiritu Santo? Taas ang kamay. Amen. Alright, sige. Ano pala galing niyo pag kayo napuspos ng Holy Spirit? Kayo ba ay magiging sikat? Kayo ba ay magiging hahangahan ng tagpapalakpakan? Hindi po yun ang nangyari kay Stephen eh. Siya po yung pinagpala, binuhusan ng ulan. Kaya lang yung ulan, hindi tubig, bato. In Acts 7 verse 60, pinagbabato si Stephen. Pagkatapos niyang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa mga tao sa harapan niya. Kung babasahin niyo po kung paano pinatay at ang buhay ni Stephen, siya ay puspos ng Holy Spirit. At nung siya pinagbabato at malapit siyang malagutan ng hininga, naalala niya at ginaya niya ang Panginoong Isus. At itong sinabi niya, and falling to his knees, yun po, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Si Stephen po yan. Sila po yung mga unang deacon sa church. Amen. Puspos po sila ng Holy Spirit, yet they died. Hallelujah. Nare-realize nyo na ba kung anong pinagsasabi ng anointing? Spirit-filled, anointed. Oh, grabe, anointed. Pastor, ang daan niyang miyembro. Yan ba yung anointed? No. This is one of it. Sinabi niya ang buong katotohanan. Instead na makinig yung mga tao, nagalit sila at tumulot ng bato. At pinatay si Stephen. Praise. At alam niyo, tumingala si Stephen, bumukas ang langit at nakita niya ang Panginoon na inaabot siya. That's how one way to be filled with the Spirit. Papatayin ka nila. Kasi sa katotohanan, dala-dala nyo. Pero sinong sumundo kay Stephen? Si Lord. Amen! Panampakan niyo naman si Lord. Tatakot na kayo. Akala kasi na pag puspos ka ng Espiritu, yung parang nakikita nyo sa TV na pag may ginanon, may nagtutumbahan. Hindi po. Now you'll have to learn the truth. Si Paul, puspos ng Espiritu. Saan siya nakalagay? Nasa hotel pa siya na maganda. Nandun pa siya sa malamig na lugar. Maganda ba yung sasakyan niya? Nakabartolina po si Pablo. At sabi niya, guard, magano na ba? Papahis na ballpen ng papel. Wala isulat ko. Naisulat sa atin ngayon. Mga born again, humanda po kayo. Kasi yung katawan, nagkasala na ng husto. Kailangan dumaan yan, hihiwala yan sa kaluluwa natin. Amen? At kung dumaan man tayo o hindi, maging tapat tayo sa Panginoon. Matakot lang tayo sa nag-iisang Diyos na buhay. Amen po ba? So yun po si Stephen, napaluhod siya at sinigaw niya Ama, Panginoon, patawarin mo po. Huwag niyo i-hold ang sin na ito laban sa kanila. At then, anong nangyari kay Stephen? Nansangguo. Ay, inyugit to lang. Ibig sabihin, namatay siya. Humiwalay na yung kaluluwa kasi hindi nakarapat dapat sa mundo si Stephen. Inuwi na siya ng Diyos. Ibig sabihin, graduate na si Stephen sa mundong ito. Tapos na ang mission niya at nakita pa niya na nakaupo sa trono ang Panginoong Yesus at nakangiti sa kanya. At ang mukha ni Stephen, according sa Book of Acts, ay mukhang anghel. Nasa lupa pa lang siya, tinransform na siya ng Panginoong Yesus. Praise the Lord. Amen? Kaya pag sinabi niyo, Lord, fill me, get ready. Anytime pwede kang umuwi. Kasi baka hindi na kayo tanggapin ang iyong sinasabing katotohanan. Hallelujah! The greatest challenge dito sa Matthew chapter 5 verse 43 to 48. So you're empowered to love. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapatid mo, ibigin mo ang kapwa mo, pero meron ditong isang challenge na kailangan po nating
mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po? Are you ready? Matthew chapter 5 verse 43 to 48. Sabi rito ng Panginoong Jesus, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Amen? "So that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes the sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collector do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect." Amen. Ano daw yun? Mahalin mo daw yung mga tao galit sa'yo. Paano mo sila mamahalin? Ipanalangin sila. Ipakita mo na you are powerful. You are fearless. You are empowered to love. Alam ko, we need to really be empowered with love. Hindi ito madali. Like nung pumunta nga ako sa Cebu, these are the people that gives me a lot of headache. I mean, sila yung dahilan kaya nailagay ang membership form. Isa sa dahilan. Kasi maraming problema na hindi ubra sa gospel. Amen po ba? Kaya lang, nung napunta ko doon, nakita ko na they will just be a victim of what they have been learning in their lives. Ibig sabihin, hindi nila panaririnig talaga mabuting balita siguro. So, for the benefit of the doubt, abutin natin sila. Halimbawa, kung sino nakakalam sa sitwasyon ng Orbis Tondo, halos mamatay na yun. But they submitted to God. They submitted to God. Yung pastor, nag-submit siya sa Diyos. Akala ko siya na yung aayaw. Pero siya pa yung nagdali ng maraming papel. Sabi ko, ay okay, nabawasan na lang ang support ko. Ibig sabihin, ito yung mga, ang hirap abutin dahil nakakatakot din sila sa normal na tao. But now, since I am empowered to love, you are empowered to love. If you believe you are empowered, ikaw yung pupunta sa kanila para magdala ng ilaw at pag-asa. Bring the good news. Telling them the good news whether they believe it or not gawa mo na ang iyong mission. Amen? So, habutin natin sila, empowered to love them. Ako, kakulong. Hindi ito mga ordinaryong mamamayan. Ito yung mga nasa posisyon. At ang alam nilang kapangyarihan ay ano? Napapatawa si Nanay Aida. Dito kailangan gamitin mo ang lahat ng power meron ka. Fearless, powerful, now the power of love. Natakot ba si Stephen? No. Natakot ba si Apostle Paul? No. Matatakot ba tayo? Amen. Hindi tayo matatakot. Amen mo ba? Nararamdaman nyo ba ang pagkilos ng Holy Spirit as we speak about this? Kasi hihipuin ka ng Diyos. Kasi ang problema natin, titingnan agad natin yung ating kawalan, kahinaan, karumpukan. Huwag nyo tingnan yun. Ang Espiritu na ibinigay ng Diyos, ito yung dalang nyo. Kung kayo nga talaga ay born again. Amen? Pag hindi ka pa pinanganak ng Diyos, wala pa to sa'yo. Ayun, bayanak ka. Kami laban, nagkapoy antak. Brothers, kung wala ka doon karunungan, sabi ni James, humingi ka sa Diyos. Pagdating mo doon, tatayo ka lang at magsasalita ka na. Amen? Now ito, hindi madali bang magpatawad? Natural, hindi madali. Sa mga sanay na, madali. Kasi unang-una, dito sa ating, we are empowered to love. Remember, hindi ito personal, hindi ikaw yun, kundi yung mga espiritong nasa kalawakan. Ito yung mga kalaban mo. Kaya, when you see people who are in this situation, ito yung greatest challenge ko
the greatest challenge, remember it, Matthew chapter 5, 43 to 48. Love your enemies and pray for those who persecute you. Amen? Yung mga tumutulig sa sayo, yung mga naninira sa'yo, don't worry about them. Sabi nga, ang bulok na bunga, huwag mo nang patuhin, malalaglag niyang pusa. Sunod ka lang sa kalooban ng Diyos, sunod ka lang sa Espiritu, sa leading ng Holy Spirit. God is the boss. We are only, sino tayong lahat? Workers, servants of Yeshua. Nagkataon na ako ang manager, kaya pasensya na muna. Tuturuan ko nga lang kayo. Para pagdating ng araw, brother, ikaw naman kumausap kay Mayo. Bay nga ka, okay, siya ni. So, naintindihan nyo na kung ano yung spirito na sa akin, ganoon din yung dapat nasa ating lahat. Amin po ba? Pag sinabing lusog, lusog mo natin. Kasi makikita nyo talagang mga yan. Nandiyan na eh. Customer yan. Sila yung may pangangailangan. Sino nangangailangan according sa kwento? Sino nangangailangan ng pag-ibig? Yung mahal mo na? Hindi. Meron na siya eh. Yung wala pa. Sino nangangailangan sa Panginoong Yesus? Yung wala pa, Kristo. Kaya alam nyo kung minsan, dahil magagaling na kayo, niniwala kayo marunong na kayo, may alam na kayo, lumabas na kayo, mag-abot, gumawa ng ito. Kasi pag hindi kayo lalabas, yung power nyo sasabog dito sa loob yan, ang babanatan nyo yung katabi nyo. Naiintindihan nyo ba? Ang babanatan nyo yung katabi mo, yung katabi mo. Kasi marunong ka na eh. Pag di mo i-apply sa labas, huwag sa loob. Understood? Yan ang empowered to love. We have to be loved. We have to love God, love your brothers in Christ and sisters in Christ, and then love your neighbors, and then love your... Ito yung pinakamahirap, di ba? Nararamdaman niyo ba yung bigat niya? Mahalin ko, tayong chismis ko, ha? Ha? Unya. Mahalin ko? Sabi ni Lord, ipag-pray mo. Huwag mo siyang siraan. Ipag-pray. Ibig sabihin, may umalipin sa kanya na hindi niya nakita. Yun yung mga challenges in life. You may not know it. It will come. So alam niyo na tungkol sa anxiety, depression, at stress, huwag na kayong paalipin doon. Alam niyo nung dumating ako sa panahon ganon, I always remember the love of God. Matutulog na lang ako kaysa mag-isip ako. Sabi ni Pastora nung binenta ko ang aking computer shop noon, tigawon mo eh. Laki manapuran. Yung ipoging punta na eh. Didinala ako ni Lord sa Taiwan because I only trust God. Kasi alam kong may tatrabahuin ang Diyos sa buhay ko. And then we are here today sa sitwasyong ito. And something more is coming. Naniniwala ba kayo doon? When there is trouble, there is always better days ahead. Pag may bagyong dumating na malakas, anong ginagawa ng bagyo? Either sirain at may nilinis at may itatayong bago. That's natural sa mga bagyo, di ba? Literal na bagyo. Ay, adalar sa apong min. Kasi apong mo nang sama, di pa. Kaya, dumaan na malakas sa bagyo, nasira yung bahay mo. Dahil gawa sa nipa. Magpapatay ka pa uli ng nipa? Ay, manggawa na konkreto lang. So natuto ka sa mga dumadaan na bagyo. Kaya nakita niyo kung paano maging kagalakan ng pagsubok sa Panginoon kasi natututo ka. Nasira pa rin ang lindol. Anong gagawin mo ngayon na bahay? Meron naman yung hindi pwedeng masira ng lindol. Na tsunami. So in everything you do, every situation, you have to learn to apply the power. Kung mahal mo ang Diyos, maraming ginagawa ang Diyos. Kung ang kanyang bugtong na anak, hindi niya in-exempt na sa pagpasa ng cross, sino tayo para exempt ng Diyos? Amen? Ano ba tayo? Special? No. Kung anong ginawa sa bugtong na anak, ganun din gagawin ni Lord sa atin, ng ating Diyos, para tayo maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Ano ba utos ni Kristo? Pasanin mo cross mo, araw. Hindi linggo-linggo ha, every day. Huwag lamay kabusog mo. Diyan na. Hindi. Mapikasi ka. Atigaw ko lang. Talagang kabusog ko yan. Pray ka ko no. Pray ka God. Anong gagawin mo?
There are times in my ministry, sa buhay sa ministry, na talagang magdamag ako hindi pinapatulog ng sitwasyon. Sinusuko ko na lang yun sa Diyos kasi alam ko naman eh. Pero sino magtitiis na hindi na magpupuyat? Ikaw. Para ikaw ay maging papasakot ka muna sa Diyos. If you have this situation in your life na it is causing too much stress, anxiety, and depression, that is God telling you to go to Him. Go to Him. Apply the power. Amen? So you're empowered to be what? Number one, empowered to be fearless, walang takot, huwag kang matatakot. Binigyan ka ng kapangyarihan, maging makapangyarihan. Binigyan ka ng kapangyarihan para magmahal. At ang panghuli, ito walang kwenta yung tatlo kung wala itong pang-apat. You are empowered with self-control. Ang kapangyarihang magpigil sa sarili. Ito yung pinakamahirap sa isa sa mga mahihirap. Self-discipline, sound mind. Ito yung tinatawag na, ano ang ginagawa mo kapag walang nanonood sa iyo? Amen. Nung ako'y isang sobrang makasalanan, makamundong bata, kahit nasa church. Kapag walang nanonood, iba ka. Pero, kasi walang kang pagplaplastikan eh. Dito makikita ang tunay na ikaw kapag ikaw ay nag-iisa o walang nakakakilala sa iyo. Amen. Ito yung empowered with self-control. What are you doing or what do you do when no one is watching? Ito rin yung sitwasyon na may kakayanan ka pero ayaw mong gawin. Hindi sa pwede, porque kaya mong gawin, ay gagawin mo na. Halimbawa, mahilig ka sa chocolate, marami kang pera. Kakain ka ba ng kakain ng chocolate? Magkakasama sa'yo yan pag sobra na. O marami kang pera. Kainin mo lahat ng gusto mo. Mukbang dito, mukbang doon. Unlimited food dito, unlimited food doon. Mamaya, magkakasakit ka na. Kasi wala kang control, wala kang disiplina. Kapag may disiplina, ito yung tinatawag na self-control, sound mind. Hindi po kailangan na may oportunidad. Kung kunwari may oportunidad dumating, tanungin mo ang Diyos. Ito ba ay opportunity na mula sa iyo, Panginoon? O hindi? Ang kalayaan, kung minsan, dito rin nakikita kung paano ka mag-control ng iyong sarili. You are empowered with self-control. Ang pagpipigil sa sarili. Kung minsan kasi, nagiging palalo ang tao. Lalong-lalo na nung walang-wala siya, puro siya iyak sa Diyos. Pero nung nagkaroon na siya, nawala na siya sa Diyos. Nung wala siya, humingi siya ng pagpapala. Pinaagos ni Lord ang pagpapala, nalunod siya sa pagpapala. Naintindihan niyo ba ang self-control? That kung dumating man yun, ang mga panahong yun, na you have money, power, fame, or popularity, submit to God. Kaya kung minsan natutuwa din ako sa mga totoong artista, yung mga totoong artista na nasa Panginoon, na nasa TV sila, ginagamit nila yung kasikatan nila para sabihin ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Very good. Napakaganda kasi mga sikat na sila eh. Pero sinasabi nila kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Kung gagawa man sila ng pelikula, hindi na yung katulad ng nakaraan nilang mga pelikula. Meron na silang control. Nawawala na sila ng mga fans. Pero dapat ang fans daw lang nila ay si Jesus. O, di ba? Si Jesus naging fans, hindi pwede mangyari yun. Ikaw dapat yung fans ni Jesus. Hallelujah! Kaya, tandaan po ninyo, we are empowered with self-control. Kapag may nakikita ka na out of control, ibig sabihin, mayroon dapat isubmit sa Holy Spirit. Pag akong ina-analyze sa sarili ko, Lord, baka mali. Then, I have to submit. Control it. Help me to control these things. Hindi ko to kaya mo. Amen? Tingnan natin dito. Kasi ang greatest test, ang pinakamatinding test sa bawat isa, sabihin mo sa katabi mo, ito yung matinding pagsubok sa atin ha. Ayan. 1, power. Anong gagawin mo pag may kapangyarihan ka?
2, money. Anong gagawin mo kapag may money ka? Manis. Anong gagawin mo pag sikat na sikat ka? Diba? Kulakabat na, sikat ala. Kung minsan magtatago na yung maraming pera dahil baka utangan siya ng utangan. Naintindihan niyo ba? Kaya tuloy makakagawa ng kasalanan yung pera, bakit nyo? Ito, isasabihin ko sa inyo totoo At pero akala kasi lang mukhang tama, pero mali. Kapag marami kang pera at magpapahiram ka sa kapatiran, huwag mong tubuan. Kasalanan sa Diyos yun. Amen. Maliwanag. Nasulat sa Bible lahat yan, Old Testament, New Testament. Kapag nagpahiram ka nga sa Diyos, kapag nagpahiram ka, sabi ng Panginoon Jesus, huwag mo nga nang asang bibalik Itinubuan mo pa. Ito yung mga pagsubok sa buhay. Ano ba sinabi ni Lord sa mayamang binata? Ibenta mo pa nga lahat at sumunod ka sa akin. Kaya totoo po na makipot ang pintuan sa kaligtasan. Amen. Pag dumating ito sa inyo at matutokso ka dahil hindi mo alam ang self-control. Hallelujah. Kaya mga nagsasabi ng katotohanan, inaayawan. Pinapatay pa nga yung iba. Hindi po yan kwento kutsero. Nakarecord sa Biblia lahat ang nagsasabi ng totoo. At ayaw ng mundo ang nagsasabi na totoo tungkol sa kanilang kasalanan. Amen? Kaya pagdating sa kasikatan mo, huwag kang mangapi. Kapag may kapangyarihan ka, huwag kang mangapi. Kapag may pera ka, huwag ka rin mangapi. Hallelujah. Kasi kung minsan nga naman, maraming akusado. Pero dapat ipaalam din sa mga tao na ito yung sabi ng Diyos. Pero ikaw naman akusado, mananagot ka rin sa Diyos. Lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa, maliit man o malaki, lihim man o nakalahad. Amen po. Kasi nung nakita ko ito sa loob ng ating gawain, hindi ito pwede sa Diyos. At bilang isang pastor, sabi ko nga sa inyo, hindi ako mabait, mabuti. Ibig sabihin ng mabuti, i-apply ko ang buong katotohanan, magalit man kayo sa akin o hindi. Gagawin ko kung anong ginawa ni Stephen, kahit sa pamilya ko gagawin ko yun kapag sila ay lilihis. Pag ako nang lumihis, huwag na kayo dito. Ako na rin nalilihis na rin. Kasi baka magkasalang kayo ng todo. Nasa atin po ang Biblia. Amen po? Sino ba may trabaho magbasa ng Biblia para sa sarili mo? Sarili. Amen? Huwag mo natalusan until may alam. Amen po? Kaya we are empowered with self-control. Ito yung mga mahihirap na mga test na maraming natatrap. Kaya nga sabi sa Biblia, ano yung sabi sa Biblia? The love of money is the root of all evil. Kaya brothers, your heart, watch it. Watch your soul. Yung kapangyarihan na yan, hanggang sa ma-acknowledge mo sa buong buhay mo, salamat everyday dahil ako ay biniyayaan magkaroon ng makain sa araw-araw, may matirhan, may maisuot. Godliness with contentment, sabi ng Apostle Paul, godliness with contentment is great gain. Yung lifestyle natin sa mundo, we have to be empowered. Kung ikaw ay mahina pa rito, God is telling you that hindi ka binigyan ng Espiritu para matakot, hindi ka binigyan ng Diyos ng Espiritu para maging mahina, hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para hindi magmahal, at hindi ka binigyan ng Diyos na ikaw ay walang disiplina sa sarili. God empowered us with self-control. Basahin ko po ito. Sinulat po ni Santiago sa Tagalog, pero sa English po ay James chapter 4 verses 1 to 10. At dito na ako magtatapos. What causes quarrels and what causes fights among you? Ang tinutukoy po dito, church. What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? Hold. Balik mo na doon.
Ano daw nagko-cause ng mga away at gulo sa loob? Hindi ba yung nasa sayo na mismo yan? Nasa loob mo yan? Amen? Ayan o, James 4:1. Huwag mong hanapin sa labas yan. Nasa loob mo yung problema. Verse 2. Naglalaban sa loob mo. Amen? Kaya huwag mo sisihin yung katabi mo. Ikaw yun. You desire and do not have. So you murder. You covet and cannot obtain. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Ayun ang solusyon. Yun ang problema, nandun ang solusyon. Gusto mo, pero hindi mo nakukuha, kaya pumapatay ka. Ibig sabihin, nakikipag-away ka, namumutol ka ng relasyon, that's called murder. Gusto mo, dinanais mo pero hindi mo makuha, kaya nakikipag-away ka, nakikigulo ka. Yun. You do not have, sabi ni James sa church, kasi hindi ka humingi. Hallelujah! Naiintindihan nyo na ang inyong Bible. Nandun sa loob. Verse 3. You ask, humingi ka. Hindi mo natanggap because you ask wrongly. You to spend it on your passions. Humingi ka pero mali ang iyong intensyon. Mali ang iyong motibo. Verse 4. Ito na, masakit po ito Kaya kung minsan nasasaktan kayo, pag nagsasalita ako ng diretso, pabasahin nyo kayo na magbasa, baka sisit nyo pa ako. Please! Pakilakas ko sa Tagalog, Nanay Aida. Verse 4. Ano sinabi po dyan? Ay, hindi! Ay, naibagaktan natin. Okay, si Pastor, agalay sa kanya salita. Kanta. Hallelujah! Sino nagsalita dyan? Ang Bible. Babasahin ko pero dandahanin ko pagagandahin ko. Pasensya na pero dandahanin ko lang pagbasa. You adulterous generation, adulterous people. Yung ba gagawin ko? Sabi ni Santiago, you adulterous people. Amen. Akala siguro nila basahin po, you adulterous people. Kayo na lang po magbasa kasi mahirap to Ako na naman papatuhin nyo rito. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. You do not know that friendship with the world is enmity. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Amen. Yes. Amen. Kasi pag bibigyan mo ng emotion niya, ako ang babatuhin nyo dyan. Santiago, you adulterous people. Do you not know, hindi nyo ba alam na pag nakipagkaibigan kayo sa mundo, magiging kalaban kayo ng Diyos? Sino gusto maging kalaban ng Diyos? Ay, ako ang gabay. No. Hindi ako pinarating sa lugar na to para lang maging kalaban ng Diyos. I never mind. Alright, verse 5. Or do you suppose it is to no purpose that the Scripture says He yearns jealousy over the Spirit? Yun, naiintindihan niyo ba sinabi ng English? Masyadong English. Ang Diyos ay jealous God. Sa Tagalog, huwag niyo pong i-misquote ito baka magkamali kayo. Dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, nagsiselos ang Diyos kapag tinatalikdan natin sa pinamahal natin ang mundo. Yan ang ibig sabihin nito. Amen? Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na mahalin mo ang mundo kasabay sa Kanya. Hindi daw pwede. Kung mahal mo siya, siya lang. Malinaw? Maliwanag po ba? Na sinasabi ng ating Diyos na mahal ka niya. Huwag kang magmahal ng kahit ano sa mundo. Mahalin mo lang ako, ibibigay ko lahat sa iyo. Amen? So ano daw dapat isukli sa Diyos? Pag-ibig na totoo. Kasi nakasulat, God is a jealous God. Verse 6. Ito na. But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kapag nagpakumbaba tayo sa Diyos, ano daw gagawin ng Diyos?
bibiyayaan niya tayo ng kanyang kagandahang loob. Galit daw ang Diyos o ayaw ng Diyos sa mga matataas ang paningin sa sarili. Hindi natin ma-apply ang self-control, hindi tayo bibigyan ng kapangyarihan ng self-control kung masyado tayong mataas ang paningin natin sa ating sarili. Dapat na tayo ay nakaluhod sa presensya ng Diyos. Kapag sinabi na ng Diyos, sabihin nyo, yung mga nabanggit ko kanina, kapag nag-i-struggle ka magpatawad ng may problema sa iyo, humingi ka na ng tulong sa Diyos, lumod ka sa Diyos. Si Lord, hindi ko kaya, ngunit I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Hindi ikaw yun. Ang Holy Spirit sa iyong pagpakumbaba, tutulungan ka niya. Then, verse 7. Submit yourselves to God, therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Amen? Ano na mangyayari? He will flee from you. Mag-submit ka muna sa Diyos. Pag hindi ka nag-submit, lahat ng binasa mo na sa tuktok, para sa iyo yun. 1 to 6. Then verse 8. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands. You sinners. Bakit sabi niyo ko na naman ha? Ako'y nag-ingat-ingat ng konti. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. Napakabasa na yung dulong linya. Baka ikaw yun. Babago-bago ang isip pagdating sa Diyos. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, and you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Kung kayo pa naririto, lumapit daw tayo sa Diyos. At pag lumapit ka sa Diyos, paglinis ka ng kamay, ibig sabihin yung konsensya mo lilinisin. Di ba pag sinabi mo malinis ang kamay ko dyan, sinasabi malinis ang konsensya ko. Yung iyong motibo. At since tayo makasalanan, tanggapin natin, lumapit tayo sa Diyos para bigyan niya tayo ng hindi pusong bato, kundi pusong bago. Amen? Hindi pusong bato ha, pusong bago. At isang isip na siya lang talaga ang laging iniisip, hindi dalawang isip. Ano yun? Dalawang utak mo? Huwag lang kayo mabago-bago ang isip. Verse 9. Praise God, malapit na. Be wretched and mourn and weep. Kung ikaw daw ito, dapat humingi ka na talaga ng tawad sa Diyos. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Amen? Kapag nakita mo sarili mo sa binasa ko, ay huwag ka nang mag-alala. Okay lang yan. Hindi. Magsisi ka daw talaga sa Diyos. Verse 10 and last verse. Humble yourselves. Ayan, pakibasa po. Para magising-gising kayo. Pakibasa. Hindi, naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba ito? Sinong gustong itaas ng Diyos? Amen? Pero anong kondisyon? Magpakumbaba ka sa Diyos. Submit to God. Hallelujah! At sino magtataas sa'yo? Ang Diyos. Hindi mo na kailangan mo na kahit anong gimmick. Hindi mo na kailangan ito magpakilala kung sino ka. Si Lord ang magpapakilala sa'yo. It doesn't matter kung ilan kayo. I would rather humble myself to God para si Lord ang bahalang magtaas. Para hindi ko sabihin na dumami ako, dumami tayo dahil sa ang galing-galing ko. Baka pamalaglag. Magpapakumbaba na lang ako lagi sa Diyos para antayin ko yung panahon niya para itaas niya tayo lahat. Amen? Hindi mo naintindihan, magpakumbaba ka sa Diyos, tuturuan ka ng Diyos. Marami kang problema, lumapit ka sa Diyos, sabihin mo sa Diyos. Maliban na hindi mo pa kilala ang Diyos, kilalanin mo siya sa problema mo. Makikilala mo siya sa iyong mga dinadanas sa buhay ngayon. Makikita nyo nasan kaya ang Diyos dito sa sitwasyon ko. Sa paano ko ilalapit itong kalagayan ko, nalalo ako mapalapit sa Diyos.
Pero kung ako'y lalapit sa Diyos, kahit ako ay magsakripisyo at magtiis, basta't mapalapit lang ako sa Diyos. Ito sinasabi kong linya, actually hindi kayo exempted, pati ako kasali dito. Tao din ako. Tao ata ba ako? Multo. Tao ako, di ba? O tao, may laman eh. Kayo, may laman ba? Lahat tayo na nasa laman, lahat tayo ay dumaraan sa ganitong sitwasyon. May problema. Paiba-iba nga lang, base sa iyong kakayanan. Base sa iyong pananampalataya. Amen? Lahat tayo dadaan dyan. Pero isipin mo lagi, huwag mo isipin lagi yung sinabi ni Santiago na dahil lang para sa enjoyment mo. Isipin mo yung mga problema dinadanas na pinaparanas sa iyo ngayon at na-encounter mo para mapalapit ka sa Diyos dahil binigyan ka na ng Diyos ng kapangyarihang mapagtagumpayan ito. Magpakumbaba, magsabit ka sa Diyos, pakinggan mo, at huwag mong isipin na, paano yan, magkakahiwalay kami na ng mga pamilya ko. Kung yan ang sitwasyon, parang lumago kayong lahat, gawin yun para mapalapit sa Panginoon. Ako may sitwasyon akong hinaharap. At yan ay sasabihin ko pag dumating na yun. Hindi siya madali. Personal ko yan. Pamilya namin yan. Sa pamilya. Pero kung kailangan mangyari para mapalapit lalo ang isa at makatulong pa sa mas maraming kaluluwa, why not? Kasi pagdating sa langit, lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Kaya yung self-control, huwag mo isipin lagi yung magpapasarap lang sa'yo. Isipin, sabi ng Biblia, mas isipin mo yung kapwa mo kung ikaw ay lingkod ko, dahil pagdating sa langit, malaki ang iyong tatanggaping gantimpala. Amen po ba? Buhay na walang hanggan, gantimpala. Tapos, hindi na kayo magbabayad sa mga resort para magkaroon ng kasayahan. Kasi sa langit ay puro kagalakan at kasayahan. Amen? Nalalapit na po ang ating anniversary. Parang resort, kasi nga wala kayo dipo, wala kayo birthday, so set up tayo man. Pero sa langit, paganda ng paganda, sapagkat sa langit, walang pangit. Amen po? So your situation ngayon, isipin mo, itutok mong isip mo sa taas, you can control it because God is in control. You belong to God, binigyan ka na niya ng kapangyarihan. Hindi mo na kukunin kung saan-saan. Mag-aral dito, mag-aral doon. Ibinigay na niya ang Holy Spirit. Akala mo siguro makukuha mo yan sa Bible school, sa mga seminar. Hindi. Nasa iyo. Sa umagang ito, the power is in you. The Holy Spirit is in us.